So yun nga guys, dahil may na-encounter kaming problema sa repair, di ko na nabidyohan. So base sa diagnose ko, ang alarma niya ay ang problema niya yung power transformer ng repair container. So ngayon guys, kumuha ko ng spare. Mabilisan lang to kasi masamang panahon. So kailangan kong check yung power transformer guys bago ko ikabit kasi hindi basta-basta ang pagkabit nito guys. Meron tong mga jumper. Tingnan nyo, ayan o, 1, 2, 3, yan yung tinuturo ko na yan, jumper yan guys. Kailangan mo yan tanggalin guys, ikat mo yan base doon sa luma, pagkukumparahin mo siya. Tapos yan yung bago na yan yung spare parts ng ating power transformer. So yun nga guys, nasa manual naman na pinakita ko. Yun yung susundan natin kung alin ang tatanggaling jumper doon sa circuit board niya. Pag matanggal na yun, ay atin na yung kakabit. So yun nga guys, nakabit ko na yung power transformer ng reefer. So atin nang ibalik ang mga wiring na tinanggal natin. Pasensya na dahil nagmamadali ako dahil masamang panahon. So yun nga guys, nung nakabit na, ayos na lahat. So yun, salamat dahil good condition na ang repair natin. Normal na ang kanyang operation. So isa yan sa mga risky din na ginagawa ng electrician sa mga repair container guys. Pagka matapat kayo na masama ang panahon. Ganda sa mga repair container na to guys dahil may mga spare parts yan on board. Kapag nagamit nyo na yan, katulad ng ginawa ko kanina, so i-report nyo yan doon sa charterer kung anong charterer meron kayo. At pagkatapos nyan guys ay bibigyan kayo ng panibagong spare ulit. So importante yan yung mga spare na yan sa repair container guys. Paalala lang guys, kapag magtatanggal kayo ng mga ganyang spare parts ng repair container, lagi nyong markingan ang mga wire na binaklas nyo kasi maraming wire yan, marami kayong tatanggalin. So lagi nyo lang mamarkingan, lalong lalo na kung hindi nyo kabisado ang diagram ng repair container guys. Yun lamang po guys, maraming salamat. Thank you for watching. God bless.